Hello sa inyong lahat! Bali sa video na to ay ipapakita ko kung paano yung pagluluto ko dito sa aking mga amo. At ang iluluto ko na ito ay pagkain ng aking alaga. Pero minsan ay kumukuha din si madam para baunin niya sa kanyang trabaho. Dito sa Spain ay kanya-kanya ng procedure or diskarte or ingredients na inilalagay ang mga amo. Pero halos magkakaparehas lang din naman ng paraan ng pagluluto. Ang diferensya lang ay yung mga sangkap na inilalagay. At ang pagluluto dito ay hindi komplikado. Mas komplikado pa ang pagluluto natin sa Pilipinas. Kaya siguradong hindi kayo mahihirapan once na kayo ay pupunta dito sa Spain. Dito naman kasi sa Spain, ang pagluluto ay kadalasan gisa-gisa lang, o kaya prito lang, o kaya naman ilalagay lang sa oven, o kaya naman naglalaga lang. Kasi nga, depende sa klase ng employer na mapupuntahan nyo. May mga employer na simple lang ang pagkain nila. Lalo na yung mga healthy conscious sa kanilang mga kinakain, hindi kayo mahihirapan na magluto. Kaya lang, mas maganda sa totoo lang yung amo na hindi marunong sa pagluluto para lahat ng iluluto mo ay siguradong masarap. Pero kapag ang amo mo ay yung magaling magluto, ay kailangan magaling ka din. Maabot mo yung criteria o yung galing niya. Kung hindi man ay medyo malapit-lapit na. Ayan, sa video na to ay papakita ko kung paano ang ginagawa kong pagluluto. Bali, ang pagkain na ito ay tinatawag na lentejas o yung lentils or parang munggo sa atin dyan sa Pilipinas. Simulan na natin. Ito yung mga kailangan sa lulutuin ko na lentejas. Huhugasan natin ito para mas maganda yung ating pagluluto kasi yung iba dito hindi na talaga pinapahugasan. Magbe-blend tayo ng carrots para isasahog natin dito sa lentejas na gagawin natin. Mas maganda kasi yung blend para dun sa bata na kakain. Simulan na natin ang pagluluto. Yan, naglagay na ako ng mantika para masimula na ang paggigisa. Syempre, kadalasan ang inuuna talaga ay sibuyas dahil madaling masunog yung bawang. Tapos, naglalagay ako diyan ng asin para mas madaling lumambot or maluto yung sibuyas. Then, may dinagdag ako diyan na li kasi may kaunting natira na li. Kaya, pampasarap kasi yan sa niluluto. Tapos, ayan, nilagay ko na ang bawang. Tapos, antayin lang natin na maluto ng konti saglit. Tapos, saka naman natin ilalagay itong kamatis. Ayan na, gisa-gisa lang. Tapos, saka na natin ilagay itong carrots na binlend ko. Ayan, nilagay ko na yung hamon para pangpalasa at pangpasarap. Then, ilagay na natin yung lentils. Ganyan lang din, parang nagluluto ka lang ng munggo. Tapos, maglalagay na tayo dyan ng sabaw pag medyo naanluto-luto lang natin ng konti. Ayan na, simulan na natin maglagay. Ang paglalagay ng tubig ay syempre ay tansya-tansya lang din. Bagay maglalagay ako dyan ng kulang-kulang na 3 tasa ng tubig. Ang nilagamit ko yung malamig. Tapos, aantayin lang natin hanggang sa lumambot yung lentils or maluto yung lentils. Kailangan nating takpan para mas madaling maluto. At para hindi rin naman masyadong ma-absorb yung tubig. Medyo kailangan lang ng maraming tubig dyan kasi matagal talaga yan maluto. Ayan na, medyo malapit ng maluto at nagdagdag na lang din ako ng asin kasi nga kulang siya sa lasa. Hindi kami gumagamit dito ng cubes kaya healthy yung pagkain dito. Madalang kami maglagay ng cubes. Ayan, malapit na at ready na yan para sa pagdating ng aking alaga. Kasi pag nagluluto ako, pag malapit na siya maglulabas. Ganyan lang kasimple ang mga luto dito. Diba, gisa-gisa lang. Tapos, depende na lang din sa amo kung ang gusto nila ay hard or yung overcook.